will bring the NBI, the DOJ, PNP, DILG, lahat ng nag-iimbestiga, sabay-sabay na kami iimbestigahan lahat. Because one, yung 11, nang-o-onset talaga, hindi nagbibigay ng tamang informasyon. Then there are forces, spiritual and physical forces in this nation. Let's clarify some things about rules, no? Sa rules muna mismo ng Senate, nakalagay doon, simple majority can amend. Again, emphasize ko kasi binabaliktad ng ating kaibigan ni Senator Lacson. Sabi niya, okay lang pag-usapan yung rules, wag lang i-railroad. Wala pong railroading. Ang sinasabi po kasi niya, nasa committee yung rules. Ang plenary po, or yung plenaryo, ay mas powerful sa committees. Ang mga committees parang bowl po yan. Pwede mo ilagay dyan, tapos i-process sa bowl, or pwede mong tanggalin, ilipat sa bowl, or dalhin sa plenary. Ang rule po ng Senate, hindi po kailangan dumaan ng katulad po ng pinagdadaanan ng bills. Kasi ang bills po nasa Constitution may first, second, third reading. So we were not violating any rule, and in fact, May 11 pa nag-start yan. So nasa nagsasabing nagmamadali kami, May 11 pa yan eh. So sabi nila, Monday na lang. Bakit? Kasi po, iilan lang sila nandun during that Tuesday night. But the point is, we were ready to defend and talk about the proposal. Ang dami na po lumabas na hindi totoo. For example, for any reason, pwede mag-online. Hindi po. Ang nakalagay po dun sa proposal, justifiable reason. And the Senate President still has to consult the Majority Leader and Minority Leader case-per-case basis. So hindi po to blanket na anytime for any reason, pwede ka na mag-online. O sabi pangalawa, pandemic lang kasi to bringing up. Hindi po. Panahon pa ni Senator Trillanes, kay Senator De Lima, bringing up na po to. Yung ibang nag-criticize po ngayon, tignan nyo po yung mismong sinulat nila at reasons nila. They were arguing from the point of view of representation. So representation is very important now. Why? Because it's all about control. But before I talk about control, Senator Pia reminded me na binabasa niya, ang dami na lumabas about participation sa impeachment through online. Wala pong katotohanan na yung amendment ng rule na to ay nakaugnay sa amendment sa rule sa impeachment. Bakit po? Unang-una, inadapt na po namin yung rule sa impeachment. Pag binago namin yun, ipapublish pa, tatagal pa po yun. So, ngayon po, ang pinag-uusapan ay rule sa Senado. Wala pong katotohanan yung mga nagpo-post na nagsasabing eto po ay may kinalaman sa impeachment. Why is control important? Because the control, the chairman, schedules the hearing. So meaning, kung mababalik sa kanila, iske-schedule ba nila yung flood control hearing? Kung iske-schedule nila, kontrolado din po ng majority at ng chairman sino ang iimbitahin. Kontrolado din kung once a week, once a month. Dati po, wala naman yung partial report eh. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi, ang kailangan impartial, not partial. And paano ka maglalabas ng partial na hindi mo pa nabubuo yung theory kung ano talaga nangyari? Tignan niyo po, sabi ng Office of the Ombudsman, may mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. So paano ka maglalabas ng report na partial pa lang? And then, paano nangyari yon na panay oposisyon, na panay sa Senado? 1 trillion budget sa administrasyon, walang involved dito. Sa ibang mga panig ng gobyerno, walang involved pa dito. So, I'm not going to go into the details precisely because gusto natin independent at gusto natin yung committee ang magpatakbo. Nagulat lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaction ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. Papasalamat ako sa mga matitinik natin mga netizens na una pa kayo na tinignan yung Section 18 ng rules ng Senate at yung Section 20 ng rules on investigations in aid of legislation. But assume natin assume natin tama si former Senate President Soto at bawal mag-create ng subcommittee. Hindi po bawal nasa rules po yan. But sabi mo, then all the majority has to do is for the chairperson, Senator Pia Cayetano, to come out herself
with the notice on Monday. So, ang point ko, sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito? No? So again, we're not here para manggulo. Kami ang ginugulo. We're not here para dagdagan pa ang problema ng Pilipino. We're here para yung hindi maayos, ayusin. So until we have true repentance and true reforms, corruption will continue at the highest levels. I was sad because I've been saying this for 3 weeks. I've been saying independent investigation because I do believe the President is being given wrong information. So nung sinabi niya yung barilan, paulit-ulit sinasabi ng NBI at DOJ, wala sa Senate. We have evidence, so mapipilitan kami na i-hearing din yan. So the Committee on Public Order will hear, will get to the bottom of this, will bring the NBI, the DOJ, PNP, DILG, lahat ng nag-iimbestiga, sabay-sabay na kami niimbestigahan lahat, no? So I want you to understand that the rule about voting is tied to the control. So totoo, 13 ang kailangan para mapalitan ng SP. Pero ang magpapatawag po ng hearings ay yung chairperson. So isang strategy po ngayon ng 11, kaya napansin niyo po every weekend, sila ang gumagawa ng sinasabi nila, may babaliktad, may sasama na sa kanila, may nag-iisip. Alam niyo po ang kudeta, ang isang essential element po dyan ay stealth o kaya yung tahimik, ibubulaga ka, magugulat ka. Di ba? So bakit sila maingay about it? One is to try to create distrust among the 13. Secondly is to create pressure. And number 3, bakit nila pinipredict? May huhulihin dyan, may arrestuhin, ganyan. Okay. Because may mga kakampi sila sa kabinete. That's very clear, no? So my point is this, no? One of their intent is to not allow the electronic or teleconferencing or any kind of online voting para pag sila majority sa floor, aagawin nila yung mga committee. At pag naagaw yung mga committee, sila na naman magdidikta ngayon kung anong pwede i-hearing o hindi. Nakita nyo po na inaalok namin ng committee, they can read their members anytime. So, nagugulat lang ako kay, let's say, kay Senator Erwin, paulit-ulit na wala daw napasa during my time and mabagal, etc. Pero nandyan na yung mga malalaking committee, hindi sila nagpapalista as members. Dati nag-uunahan pa. So, I'll try not to make as much comments regarding the senators because I do believe when you're Senate President of the whole Senate. I can make a list para kontrahin yung sinabi ni Senator Lacson of bending backwards. Sila bending the law, bending the rules. Ako bending backwards. Lahat ng request nila, hindi ko na isa-isahin. Basta't kaya, ginagawa. Sa impeachment po, consensus. I did not dictate anything and maayos na lahat yan. So again, I want to emphasize the priorities of this majority. No? One, yung 11, nang 11 talaga, hindi nagbibigay ng tamang informasyon, then there are forces, spiritual and physical forces in this nation that wants to keep us poor, that wants to corrupt, that wants to take out hope. So where I started, that's where I'll end. Don't lose faith, mga kababayan. Have faith. Don't lose hope, mga kababayan. So Christians, Muslim, anuman ang ating paniniwala, keep praying. Malaki ang pag-asa ng ating bansa, but we have to get things done. Good afternoon. God bless you all.